Nagsimula ang kwento sa ating bida, si Charmaine, isang fresh graduate na naghahanap ng trabaho. Nilapitan siya ng isang manghuhuli na nagngangalang Gary, at nag-aalok ito na sabihin sa kanya ang kanyang hinaharap. Ngunit itinapon lamang ni Charmaine ang kanyang card, hindi naniniwala na posible ito. Habang papalayo siya, bigla siyang naaksidente, nalaglag lahat ng papel niya. Pumunta siya para kunin ang kanyang mga papel, ngunit biglang itinuro ng driver ang kanyang nasirang pagkain, at hiniling niya na bayaran siya nito. Sinubukan ni Charmaine na sisihin ang manghuhuli sa pang-abala sa kanya, ngunit nalaman niyang matagal na siyang wala. Hindi interesado ang lalaki sa kanyang mga kalokohan, kaya si Charmaine ang magbabayad ng pagkain. Dinampot ni Charmaine ang kanyang mga gamit, at nakita namin ang card ni Gary sa mga papel. Dumating si Charmaine sa job fair, at nagsimula siyang magpa-interview sa ilang kumpanya. Ngunit ang interviewer ay naiinip sa kanyang mga sagot. Sa banyo, nagtataka si Charmaine kung bakit hindi siya nabigyan ng trabaho, ngunit sinubukan niyang pasayahin ang sarili, na sinasabing nainggit sila sa kanyang kagandahan. Sa sandaling iyon, dalawa sa mga tagapanayam ang pumasok, kinukot siya ang karanasan ng mga nagtapos at binanggit na wala sa kanila ang nakakakuha ng trabaho. Sa gabi, nanlulumo si Charmaine, iniisip ang narinig niya sa banyo. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng mensahe, at nakitang isa na naman itong pagkakataon para sa isang job interview. Nasasabik si Charmaine dito, at agad siyang lumabas. Dumating siya sa lokasyon ng panayam, ang Rock Street, isang tahimik at kay-takot-takot na lugar. Naglalakad siya sa kalye, hindi niya alam na dumaraan siya sa isang uri ng hadlang. Iniisip niya kung anong kumpanya ang matatagpuan sa kakaibang lugar, at bigla niyang napagtanto na walang kumpanyang mag-i-schedule ng panayam sa kalagitnaan ng gabi. Kaya nagsimula niyang isipin na sila ay mga trafficker, or mga organ traders. Sinubukan ni Charmaine na maghanap ng paraan palabas ng kalye, ngunit nawala siya, at walang signal ang kanyang telepono. Nakabangga niya ang isang malaking halimaw, at sa tingin niya ay ito ay isang props ng pelikula, ngunit biglang umatake ang halimaw, at bahagya siyang tumalon sa daan. Gayunpaman, napagtanto niya na napapalibutan siya ng higit pa sa mga halimaw na ito. Samantala, ang pangalan ng delivery man ay si Shino. Inaalerto siya ng kanyang kapatid na si Larry sa mga kalapit na tunog ng pakikibaka, at kinikilala niya ito bilang gawa ng mga halimaw. Sumigaw si Charmaine para humingi ng tulong, at dumating ang magkapatid sa pinangyarihan. Napansin nila ang hindi pangkaraniwang dami ng mga halimaw, at binalaan ni Larry si Shino laban sa labis na puwersa upang hindi niya sinasadyang mapinsala ang babae. Sinunod ni Shino ang payo at kinalaban ang mga halimaw. Ipinaalam ni Larry kay Charmaine na siya ay pumasok sa isang ipinagbabawal na kaharian na tinatawag na Rock Street na nag-uugnay sa daigdig ng mga espiritu at sa larangang moral. Ang bawat kalye ay pinamumunuan ng isang Requiem General, at si Shino ang general ng Rock Street. Habang ipinapalam ni Shino ang kanyang presensya sa mga umaatake, nagulat si Charmaine nang makilala niya ang boses nito. Ngunit hindi makapaniwala si Shino na nagdudulot na naman siya ng gulo. Gayunpaman, ang kanilang pagtatalo ay naputol ng isang nagsasalitang halimaw, na nagpahayag na ang kanilang grupo ay naglalayon na agawin ang kontrol sa kalye. Hindi ito angkop sa magkapatid, at ipinaliwanag ni Shino na ang mga Requiem Generals ay pinili ng kaharian ng mga espiritu na may tanging layunin na pigilan ang mga espiritu na makalusot sa larangang moral. Ibinunyag niya na ang Raksasa Street ay itinuturing na pinakadelikado sa mga kalye ng Requiem, dahil dito matatagpuan ang mga pinakamasasamang espiritu. Ang labanan ay nagpapatunay na mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Shino nang ang halimaw ang nakakalamang. Kumilos si Shino sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng isang pagsabog ng apoy mula sa kanyang sandata, na naghatid ng isang tiyak na atake. Gayunpaman, hindi natalo ang espiritu, ginagawang ahas ang braso nito at inihampas sa gusali si Shino. Sa pag-aakalang nanalo siya, inilipat ng halimaw ang kanyang atensyon kay Charmaine, ngunit bumangon muli si Shino, na nagpapaliwanag kung bakit pinipili ng kaharian ng mga espiritu ang mga tao bilang mga general ng Requiem. Kinikilala niya ang lakas ng halimaw, ngunit sinabi niya na kapag ang isang tao sa espiritu ay bumuo ng isang kasunduan, ginagamit nila ang isang mas malaking kapangyarihan. Ang mga individual na tulad niya ay kilala bilang mga soul users, at nagtataglay sila ng mga guardian spirits. Nawalan ng pasensya si Shino sa mga halimaw, kaya ipinatawag niya ang kanyang guardian Zion.
Sa isang utos, ang halimaw ay napawi, at pananggahasan ni Zion ang sinuman sa kanila na hamanin siya. Walang ibang espiritu ang gustong makatagpo ng katulad na kapalaran, at itinatag ni Shino ang Raksasa Street bilang kanyang teritoryo. Sa isang pagbabalik-tanaw sa nakaraan ni Shino, nang ipanganak ang kanyang kapatid, wala siyang anumang psychic powers tulad ni Shino, ngunit iniisip ng kanyang ina na maaaring hayaan siyang mamuhay ng mas mapayapang buhay. Sinabihan siya ng ama ni Shino na protektahan ang kanyang kapatid dahil pamilya sila, at sinabi sa kanya ng kanyang ama na tungkulin niya bilang general na protektahan ang Raksasa Street mula sa mga espiritu ng undead. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ng kanyang ama ang puno na itinanim ng isang immortal, na siyang border tree upang bantayan ang kaharian ng mga espiritu. Ang buong puno ay nakasabit sa mga pangalan ng kanilang mga kapamilya, na simbolo ng kanilang pagmamahalan at responsibilidad nilang protektahan ang kalye. Sa gabi, narinig ni Shino ang kanyang mga magulang na nag-uusap tungkol sa paglalakbay na kanilang tatahakin. Nakatanggap sila ng sulat mula sa constable, ngunit mas nag-aalala ang ina ni Shino sa kanyang mga anak. Tiniyak ng kanyang ama na aalagaan ni Shino ang kanyang kapatid, at babalik sila bago ang liwayway. Inaako ni Shino ang responsibilidad na alagaan ang kanyang kapatid, habang hinihintay niyang bumalik ang kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang mga magulang. Isang araw, dinala ni Gary ang isang kakaibang lalaki sa kanilang bahay, at inutusan niya ang lalaki na pamahalaan ang Raksasa Street tulad ng ginawa ng ama ni Shino na si General Cho. Lumabas si Shino nang makarinig siya ng mga boses na nag-uusap, sa pag-aakalang mga magulang niya iyon. Sinampal siya ng kakaibang lalaki habang tinatanong kung sino siya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Lacson, ang bagong general ng kalye, bago ipatawag ang kanyang guardian spirit. Pero mukhang hindi naniniwala si Shino sa sinabi niya. Inutusan ng lalaki ang kanyang guardian na itapon si Shino, ngunit napansin ng guardian na si Shino ay may psychic powers, kaya ipinaalam niya ito sa kanyang master. Napagtanto ni Lacson na si Shino ay anak ni General Cho, at sinabi niya sa kanya na ang kanyang mga magulang ay umalis sa Raksasa Street, kaya naman pinadala siya ng constable bilang bagong general. Napasigaw si Larry, na napansin ni Lacson, kaya inutusan niya ang kanyang guardian na paalisin siya sa bahay. Gayunpaman, inutusan ng lalaki ang kanyang guardian na itapon si Larry sa labas ng kalye nang matuklasan niyang walang psychic power si Larry, dahil hindi pinapayagan ang mga mortal na nilalang sa Requiem Street. Ikinulong ni Lacson si Shino sa bahay, habang siya at ang kanyang guardian ay tumuloy sa tarangkahan ng hangganan upang itapon si Larry. Ngunit biglang nagpakita si Shino sa borderline, kinuha ang kanyang kapatid mula sa lalaki, at napagtanto ni Lacson na sinunog ni Shino ang bahay upang makalaya. Tumalon si Shino sa borderline at palabas ng Raksasa Street, siniguro ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Sa kasalukuyan, nagising si Charmaine sa bahay ni Shino. Napagtanto niya na hindi pa naginip ang pangyayari at nakapasok siya sa Gate of Hell. Ngunit tiniyak sa kanya ni Shino na hindi siya nasawi. Sinabi sa kanya ni Shino na sinumang mortal na tumawid sa borderline ay mabubur ang kanilang alaala upang maiwasan ang gulo. Sinusubukan niyang burahin ang memorya nito dahil wala siyang nararamdamang psychic power sa kanya. Ngunit tinawag ni Larry ang atensyon ng kanyang kapatid sa card ni Gary, na nakita niya sa bag ni Charmaine. Tinanong ni Shino si Charmaine kung paano siya nakarating sa Raksasa Street, kaya ipinakita niya sa kanya ang mensaheng nakuha niya tungkol sa isang job interview. Natuklasan ni Shino at Larry na ang mensahe ay talagang isang psychic na mensahe mula kay Gary, at nangangailangan ito ng isang tiyak na antas ng espiritu upang ma-decode ito. Isinakay ni Shino si Charmaine sa kanyang motorbike habang balak niyang paalisin siya sa kalye. Naglakbay sila sa kalye, at sinabi sa kanya ni Shino ang higit patungkol sa lugar at ang responsibilidad na kaakibat ng pagprotekta dito. Nakatagpo sila ng ilang halimaw sa daan, at sinabi sa kanya ni Shino na habang papalapit sila sa gilid ng kalye, mas marami ang masasamang espiritu. Sinabi niya sa kanya na hawakan siya ng mahigpit, habang binabangga niya ang mga espiritu kasama ang kanyang guardian spirit, tinatanggal ang mga nasa daan. Malapit na silang bumangga sa isang pader, at sinabihan ni Charmaine si Shino na huminto, ngunit alam ni Shino na ito ang border sa labas ng kalye at patuloy na umaandar. Nakalabas sila sa kalye, at sinabihan siya ni Shino na bayaran siya para sa biyahe, kaya atubili siyang nagbabayad. Sinabi sa kanya ni Shino na si Gary ay hindi isang general, ngunit isang mensahero ng constable na ipinadala sa mundo upang maghanap ng mga spirit host.
Sinubukan ni Charmaine na huwag maniwala na siya ay isang spirit host, ngunit isinulat ni Shino ang isang salita sa kanyang palad at hiniling sa kanya na basahin ito. Naiintindihan niya ang salita, ngunit kapag ipinakita ito ni Shino sa ibang tao, hindi nila ito mabasa. Ipinaliwanag ni Shino na ang salita ay isang psychic message at pareho ito sa mensaheng nakuha niya mula kay Gary. Sinabi niya sa kanya na siya ay isang spirit host na may mataas na antas ng guardian spirit, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag nang bumalik sa kalye dahil ayaw niyang may kinalaman kay Gary. Ngunit nakikita namin si Gary na pinapanood sila mula sa isang rooftop sa malapit. Mas marami pa tayong makikita sa nakaraan ni Shino. Nagnanakaw siya ng ilang expired na pagkain sa isang tindahan, ngunit nahuli siya ng may-ari kaya tumakbo siya pabalik sa kanyang hideout na nasa ilalim ng tulay pababa ng Raksasa Street. Isa sa mga trabahador, si Ando, na nakakita sa kanya noong nakaraang gabi, ay dinala sa kanya ang pagkain na sinusubukan niyang nakawin, ngunit inatake siya ni Shino sa pag-aakalang gusto siya ni Ando. Sinabi sa kanila ni Ando na mayroong isang lugar kung saan maaaring manatili si Shino at ang kanyang kapatid, kung saan hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at damit, ngunit tinanggihan ni Shino ang alok dahil ang lugar ay malayo sa Raksasa Street. Lumipas ang mga araw, at patuloy na nanirahan sina Shino at Larry sa ilalim ng tulay sa magkaibang lagay ng panahon. Nagkasakit si Larry isang gabi, kaya dinala siya ni Shino sa malapit na ospital. Sinabi ng doktor kay Shino na nilalagnat si Larry, ngunit kailangang dalhin ni Shino ang kanilang mga magulang dahil may kailangang magbayad ng bill. Dinala ni Shino ang kanyang kapatid kay Ando habang kailangan niyang iligtas ang kanyang kapatid, na sinasabi kay Ando na handa na siyang pumunta sa lugar na iyon na may dalang pagkain at damit. Pagdating sa lugar, isang babae ang nagpaligo kay Shino at nagpalit ng damit. Nagtanong si Shino tungkol sa kanyang kapatid, ngunit hindi ito binibigyan ng tiyak na sagot ng babae, kaya palihim siyang lumayo sa kanya. Narinig ni Shino ang pakikipag-usap sa isang kakaibang lalaki, na nakikipagtawaran tungkol sa presyo na gusto niyang bayaran para kay Shino at sa kanyang kapatid. Sinabi ng lalaki na hindi niya babayaran si Larry dahil malamang na masasawi siya dahil sa kanyang sakit. Napagtanto ni Shino na gustong ibenta ni Ando ang mga ito, kaya tinawag niya itong sinungaling, ngunit nahuli siya. Pinahirapan siya ng mga nanghuli sa kanya habang patuloy niyang hinihiling ang kanyang kapatid. Samantala, si Larry ay nasa basurahan sa labas sa malamig na panahon. Biglang nag-transform si Shino kasama ang guardian spirit sa likod niya. Inatake niya ang kanyang mga nanghuli bago humantong sa paghahanap sa kanyang kapatid. Sinundan niya si Ando pagkatapos ay bumalik siya sa ospital kasama ang kanyang kapatid, na sinasabi sa doktor na gamutin siya. Ipinakilala ng kanyang guardian ang kanyang sarili bilang si Jing, at ipinangako ang kanyang katapatan na paglangkuran siya. Pinag-iisipan ni Charmaine ang mga nakaraang pangyayari na nag-iisip na maaaring mayroon siyang guardian spirit. Ilang beses siyang sumubok na ipatawag ang kanyang guardian spirit, ngunit hindi niya ito magawa. Pumunta si Charmaine sa Raksasa Street na gustong matutunan kung paano ito gawin, ngunit kalaunan ay nagbago ang isip niya dahil napagtanto niyang gusto niyang mamuhay ng normal. Kinabukasan, pumunta siya para sa isa pang pakikipanayam sa trabaho, at siya ay natanggap. Nagagalak siya sa kanyang silid, ngunit nakita niya ang card ni Gary, at napagtanto niyang hindi na niya ito kailangan kaya itinapon niya ito. Nalaman namin na siya ay binabantayan ng isang robot na tumatanggap ng utos upang suriin kung mayroon siyang guardian spirit. Pumasok ang robot sa kanyang silid at inatake si Charmaine, na nagsagawa ng pagsusuri kung mayroon siyang guardian spirit. Ang pagsusuri ay 85% na tugma, at natanggap ng robot ang utos na tapusin siya, ngunit dumating si Gary sa tamang oras upang sirain ito. Sinabi niya kay Charmaine na gusto siyang makuha ng organisasyon ng Kingdom dahil sa kanyang guardian. Mas maraming robot ang pumapasok sa kanyang silid, kaya sinabihan niya itong tumakbo sa Raksasa Street habang nakikipaglaban siya sa mga robot. Ngunit tumakbo si Charmaine sa rooftop sa halip kung saan siya ay napapaligiran. Dumating si Gary, at tinulak siya nito mula sa rooftop. Lumapag si Charmaine sa isang trolley, at ginagamit niya ito para kontrolin ang bilis ng kanyang pagkahulog na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang lupa ng ligtas. Tumatakbo si Charmaine sa kalye habang mas maraming robot ang sumusunod sa kanya. Muntik na siyang mabundol ng truck, ngunit nagpakita ang kanyang guardian spirit, na lumikha ng isang hadlang upang protektahan siya.
Nanginginig si Charmaine habang sinasabi niya ito kay Gary, habang pinapanood ito ng isang kakaibang lalaki mula sa kanyang control room, na nakumpirma ang kanyang hinala na si Charmaine ay isang spirit host. Sa isang flashback, nagreklamo ang isang street thug sa isang istasyon tungkol sa pag-atake sa kanya ni Shino at ng kanyang kapatid. Bumalik si Shino sa Raksasa Street kasama si Larry, at nakita nila ang isang masamang espiritu na umaatake sa isang babae. Nagpa siya si Larry na tulungan siya, at sasalakayin siya ng espiritu, ngunit iniligtas siya ni Jing at pinagsama ni Shino ang kanyang lakas sa kanyang guardian spirit, natalo ang masamang espiritu. Nakatanggap si General Lacson ng ulat na natalo ng isang lalaking may spirit host ang isang masamang espiritu, at napagtanto niyang si Shino iyon, at sinabing oras na para dalhin niya ang kanyang guardian. Nagpa siya si Shino na umalis sa Raksasa Street kasama ang kanyang kapatid, na sinabi kay Larry na ang kalye ay hindi na tulad ng dati nang biglang dumating ang mga spirit rogue ni Lacson. Ngunit pinoprotektahan ni Jing ang magkapatid. Ipinatawag ni Lacson ang kanyang guardian spirit na si Chinga, at binigyan siya ng utos na turuan ng leksyon si Shino. Sina Jing at Chinga ay sumabak sa isang mainit na labanan, ngunit hindi nakayanan ni Jing ang mga welga ni Chinga, at siya ay natalo. Nagtataka si Shino kung paano natalo ang kanyang guardian spirit, at sinabi sa kanya ni Lacson na siya ay masyadong mahina. Hinawakan siya ni Lacson, sinabi sa kanya na ang isang lalaki na tinatawag na Hango ay idineklarang wanted ng mga constable dahil sa pagpaslang sa kanyang mga magulang. Kinuha ni Lacson si Shino at ibinente siya kay Gary, na nagnanais na dalhin siya sa Death Island para sa kanyang pagsasanay upang maging susunod na general. Sa kasalukuyan, dumating sina Gary at Charmaine sa bahay ni Shino. Tinanggap sila ni Larry, ngunit kinwestiyon ni Shino ang presensya ni Charmaine sa kanyang bahay dahil binalaan niya ito na huwag nang bumisita sa Raksasa Street. Sinabi ni Gary kay Shino na gusto niyang sanayin niya si Charmaine, ngunit tumanggi si Shino na nagmumungkahi na pumunta siya sa Death Island dahil ang kalye ay hindi isang lugar para pagsanayan. Sinabi sa kanya ni Gary ang tungkol sa organisasyon ng Kingdom, at kung paano nila sinalakay si Charmaine. Gusto ni Gary na magtago si Charmaine sa kalye, at sinabing ang organisasyon ng Kingdom ang nasa likod ng pagsalakay ng mga halimaw na may mas matataas na antas. Itinuro ni Shino na si Charmaine ay matanda na at walang silbi sa kanya, ngunit ipinangako niyang makakatulong siya sa kanyang mga gawain. Nagpa siya si Shino na manatili siya sa kondisyon na siya ay magiging kasambahay niya. Ginugugol ni Charmaine ang mga susunod na araw sa paggawa ng bawat gawaing bahay sa tawag ni Shino. Ginigising siya ni Shino tuwing umaga gamit ang isang kampana, habang ginagamit din ang kampana para tawagan ang kanyang atensyon sa tuwing may kailangan siyang gawin. Sinabi ni Shino kay Charmaine na sa halip ay magtatrabaho siya bilang delivery man, dahil kailangan niyang magtrabaho para sa pagkain na kanyang kinakain. Tutol si Larry sa ideya, sinabing delikado para kay Charmaine na umalis sa kalye dahil hinahanap siya ng organisasyon ng Kingdom. Nawala ang pagiging kalmado ni Charmaine dahil nalaman na niya ang mga kalokohan ni Shino na sinasabing babayaran niya ito ng rente para sa kanyang pananatili sa kanyang lugar. Hinihiling ni Shino na magbayad siya ng $100, ngunit nakakagulat na dinobol ni Charmaine ang halaga, na ginawa siyang amo sa bahay. Ginawa ni Shino ang mga gawain para kay Charmaine, na naging dahilan upang siya ay mapagod. Sinabi ni Larry kay Shino na alam ng organisasyon ng Kingdom ang tungkol sa kinaroroonan ni Charmaine, ngunit hindi pa nila siya pinupuntahan, nagtataka kung bakit nila siya hinahabol. Ipinatawag ni Shino si Gary, tinanong kung bakit hinahabol nila si Charmaine. Ipinaliwanag ni Gary na gusto ng organisasyon ng Kingdom si Charmaine dahil sa Elixir of Revival na taglay ng kanyang guardian. Sinabi ni Gary kay Shino na sanayin si Charmaine para makuha niya ang elixir mula sa kanyang guardian, na nagmumungkahi na magagamit nila ito para ibalik ang kanilang mga magulang. Sa araw na iyon, tinawag ni Charmaine si Shino, ngunit sinabi niya sa kanya na tapos na ang laro at kailangan niyang simulan agad ang kanyang pagsasanay. Sa isa pang flashback, dumating si Gary sa Death Island kasama si Shino, at ang mga residente ng isla ay tumaya kung sino sa kanila ang unang tatakbo. Ipinaliwanag ng master ang mga patakaran at layunin ng isla, ngunit biglang tumalon si Shino sa ilog. Balak niyang tumakas mula sa isla, ngunit sinabi sa kanya ng master na ang mga ilog na nakapalibot sa isla ay nagpapalubog sa anumang bagay na tumalon dito.
Sinabi niya sa kanya na ang tanging paraan para makalabas siya sa isla ay ang maging Requiem General or mabura ang kanyang memorya kapag siya ay 18 na at itapon siya pabalik sa mundo. Iniligtas ng Master si Shino, ngunit sinubukan ng mga lalaki na ay bully siya habang pinapatalo niya ang mga ito sa pastahan nila sa kanya. Ipinatawag ni Shino si Jing, ngunit hindi niya magawang magpakita sa kanya. Ipinaunawa sa kanya ng isa sa mga lalaki na may mga seal ng espiritu sa paligid ng mga dingding ng isla, na ginagawang imposibleng ipatawag ang mga guardian spirit. Pinalibutan siya ng mga lalaki at pinahirapan, ngunit isang babae na nagngangalang Sheena ang sumagip sa kanya habang tinatakot niya ang mga lalaki kasama ang kanyang guardian. Tinanong siya ni Shino kung paano niya mapapatawag ang kanyang guardian spirit, ngunit tumanggi siyang magsabi ng anuman. Sinabi sa kanya na may paraan para makaalis sa isla at handa siyang tulungan siyang makamit iyon. Samantala, sa Raksasa Street, ipinadala ni Lacson ang kanyang mga rogue para hanapin si Larry. Ang paypang batang babae na iniligtas nila ay nagpapanatili kay Larry na ligtas, habang nagtatago sila mula sa mga masasamang espiritu. Umakyat sina Sheena at Shino sa mga dingding ng isla patungo sa rooftop, ngunit nagtataka si Shino kung paano nila balak na tumakas sa pinakamataas na punto sa isla. Sinabi sa kanya ni Sheena na isa lamang itong eksperimento sa kanya, ang pagsasabing ang pagtalon mula sa taas ay magpapabilis sa kanyang paglubog at makakatulong sa kanya na maabot ang antas ng dagat dahil naniniwala siya na ang antas ng dagat ay ang tunay na ibabaw. Tumalon si Shino sa dagat na hindi natakot sa taas, at tama ang hula ni Sheena nang mas mabilis siyang lumubog sa dagat ngunit tila nawalan siya ng malay. Gayunpaman, ay nagawa niyang makarating sa kabilang panig. Sinabi ng master sa kanyang bantay na huwag ipaalam sa sino man ang tungkol sa pagtakas dahil ito ang kauna-unahang pagtakas mula sa isla. Sa kasalukuyan, sinimulan ni Charmaine ang kanyang pagsasanay kasama si Shino, ngunit nakita niyang mahirap ang pagsasanay para sa isang babae. Nagreklamo siya kay Larry tungkol sa antas ng pagsasanay ni Shino, ngunit sinabi sa kanya ni Larry na para ito sa kanyang kapakanan. Tinawag niya si Gary at sinabi sa kanya na ang pagsasanay ni Shino ay mula sa isang comic book, ngunit sinabi sa kanya ni Gary na ang bawat Requiem General ay may sariling paraan ng pagsasanay. Sinabi ni Charmaine na gusto niyang umalis at sundan si Gary sa halip, ngunit ipinaalala niya sa kanya ang organisasyon ng Kingdom na humahabol sa kanya. Sinabi ni Gary na hinahabol niya ang isang kriminal na isa pang dahilan kung bakit hindi ito makakasama sa kanya. Sinabi niya kay Shino na ang kriminal na hinahanap niya ay si Hango, ang mismo umanong pumaslang sa kanilang mga magulang. Sa gabi, isang pagsabog ang nangyayari sa Raksasa Street. Sinabihan ni Larry si Charmaine na sumama habang pinapanood ang masasamang espiritu na nakikipaglaban na makakatulong sa kanyang pagsasanay, ngunit tutol si Shino dito, sinabihan siyang manatili. Sinundan sila ni Charmaine kahit na tumanggi siyang maging pushover, at sinalubong ni Shino ang masasamang espiritu kasama si Zion habang nakikipaglaban sila sa kanila. Nag-aalala si Larry nang mapansin niyang mas maraming high-level spirit ang tumatagos sa kalye, na sinasabi kay Shino na ang organisasyon ng Kingdom ay dapat gumagawa ng ilang uri ng eksperimento upang subukan ang lakas ng mga borderline ng mga lansangan. Dumating si Charmaine sa eksena na pinoprotektahan siya ni Larry mula sa masasamang espiritu. Itinuro sa kanya ni Larry na ang pagiging malakas ay walang kinalaman sa kasarian, dahil mas marami siyang masasamang espiritu sa kanyang sarili. Kaya ipinagpatuloy ni Charmaine ang kanyang pagsasanay kinabukasan at nagtakda ng ilang mga personal na record. Bumalik sa pagkabata ni Shino, inutusan ni Lacson ang mga masasamang espiritu na lumaban sa isa't isa, at sino man ang manalo ay maglilingkod sa kanya. Isang panalo ang lumabas at sinubukan niyang salakayin si Lacson, ngunit pinigilan siya ni Chinga sa kanyang mga landas. Mas maraming rogue ang naghahanap kay Larry sa ilalim ng utos ni Lacson, ngunit si Larry at ang pipi na babae ay mahusay na nagtago. Si Lacson, na may malakas na kampan, ay pinapaslang ang mga masasamang espiritu na Bam-Aigo sa kanya, na nagtuturo dito na hanapin si Larry sa lahat ng paraan. Iminumungkahi ni Chinga na hanapin din niya si Larry, ngunit sinabi ni Lacson na hindi na kailangan iyon. Tinanong ni Lacson ang mga residente tungkol sa pagtatago kay Larry, at ang isa sa kanila ay nagpahayag ng mga impormasyon tungkol sa pagtatago niya kasama ang pipi na babae. Kaya, binigay ni Lacson ang utos sa kanyang rogue na sundan siya. Natagpuan si Larry, ngunit dumating si Shino sa tamang oras upang iligtas siya, at natalo ni Jing ang masamang espiritu.
Gayunpaman, ang pipi na babae ay biglang naging masama, at sinubukan niyang salakayin si Larry. Nagpupumilit si Charmaine na makabisado ang kanyang mga kakayahan sa pagtawag ng Guardian Spirit, at ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya, ngunit tiniyak siya ni Larry, na ipinapaliwanag na ang mga Guardian ay karaniwang lumalabas kapag naramdaman nilang kailangan nilang protektahan ang kanilang mga host. Nagpasya si Larry na lapitan si Shino para sa tulong, ngunit nalaman niya na si Shino ay kasalukuyang abala sa paghahanap ng mga pahiwatig na may kaugnayan sa pumaslang sa kanilang mga magulang. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa kanya sa isa pang Requiem Street kung saan nakatagpo siya ng isang general na nagbigay ng impormasyon tungkol sa kaso. Bagamat inaanyayahan ng general si Shino na bumisita, pareho nilang naiintindihan ang tuntunin na hindi maaaring pumasok ang mga general sa mga Requiem Street na hindi sa kanila. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ang paghahanap ni Shino ay walang mga lead, at lingid sa kanyang kaalaman, siya ay binabantayan ng organisasyon ng Kingdom. Ngunit nagulat ang tagamasid nang biglang nawala si Shino at muling nagpakita sa likod ng kanyang robot. Bumalik sa Raksasa Street, ipinahayag ni Charmaine ang kanyang kawalan ng pag-aalala para sa kaligtasan ni Shino, at sinabing ang kanyang pangunahing inaalala ay ang organisasyon ng Kingdom na sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag ni Larry na ang borderline sa Raksasa Street ay nagbibigay ng ilang proteksyon, ngunit itinuro ni Charmaine ang kaina-hinalang pagkakataon na tina-target nila ang kanyang guardian, ang kanyang mga pakikibaka sa pakikipag-usap dito, at ang muling pagpapakita ng kriminal. Pinaghihinalaan niya na ang organisasyon ng Kingdom ang nag-orchestra sa mga kaganapang ito, at pakiramdam niya ay mahina siya ngayong wala si Shino. Nag-aalangan si Charmaine na ma-offend si Larry, ngunit nakilala niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na ipatawag ang isang guardian tulad ng kanyang kapatid. Sinisira ni Shino ang robot, at ipinakita ni Gary ang kanyang sarili. Inamin niya na kulang siya ng impormasyon tungkol kay Hango, ngunit sa palagay niya ay labis na pinaghirapan ni Shino ang kanyang sarili sa kanyang paghahanap. Ipinaalala ni Shino kay Gary na pinaslang ni Hango ang kanyang mga magulang, ngunit sinabi ni Gary na walang nagkumpirma nito sa nakalipas na dekada. Sinabi niya na ang pagprotekta kay Charmaine ay kanilang prioridad, ngunit sinabi ni Shino na ligtas siya sa Raksasa Street. Gayunpaman, binabalaan sila ni Gary na ang organisasyon ng Kingdom ay nag-eeksperimento sa mga paraan upang malagpasan ang hadlang, at ang kanilang pag-unlad ay hindi tiyak. Ginagamit ni Gary ang robot para makipag-ugnayan sa mga miyembro ng samahan ng Kingdom na nagmamasid sa kanila, at nagmungkahi siya ng palitan ng mga pangalan bago ang kanilang paghaharap, ngunit tumanggi ang lalaki, na inihayag ang kanyang tanging layunin ay maabot si Charmaine. Samantala, sina Charmaine at Larry ay nakatagpo ng isang napakalaking gagamba. Iminumungkahi ni Charmaine na tumakas, ngunit alam ni Larry na dapat siyang lumaban ng walang tulong ng kanyang kapatid. Gumagamit siya ng pag-atake ng kidlat, ngunit ang balat ng gagamba ay nagpapatunay na nababanat. Ang pag-atake ng diamond web nito ay madaling tumago sa dingding ng kanilang bahay, ngunit nagawa ni Larry na i-cut ang web. Gayunpaman, ang gagamba ay mabilis na gumanti, at nahuli si Charmaine. Hinangkin ng lalaki ang tagumpay at pinarusahan si Shino dahil sa walang ingat na pagpapabe kay Charmaine, ngunit sinabi ni Shino na hindi tunay na nag-iisa si Charmaine at iginiit na ang matinding mga pangyayari ay maaaring magbukas ng nakatagong potensyal ng mga tao. Napagtatanto na dapat siyang lumaban sa kawalan ni Shino, sinubukan ni Charmaine na ipatawag ang kanyang guardian spirit ngunit nabigo dahil sa paghihigpit ng sapot ng gagamba sa daloy ng psychic power. Kaya, ipinahayag ng lalaki na tapos na ang labanan. Inihayag ni Shino na ang potensyal na binanggit niya ay hindi kay Charmaine kundi kay Larry, na nagpatawag sa kanyang guardian spirit at nagpapatuloy sa pag-atake sa gagamba, ngunit inilabas nito ang mga itlog bilang tugon. Umakyat si Larry sa langit at nagpaulan ng isang barrage ng missiles. Ang miyembro ng organisasyon ng Kingdom ay naiwan sa kawalang paniwala, at inihayag ni Gary na ang magkapatid ay kilalang-kilalang makapangyarihan. Si Charmaine ay nagmasid sa pagkamangha, napagtanto na kahit na si Larry ay hindi isang spirit host, mayroon pa rin siyang kakayahang magpatawag ng isang guardian spirit. Sa isa pang flashback, nasaksihan namin ang kaibigan ni Larry na nawalan ng kontrol habang naglulunsad ito ng pag-atake sa kanya, at napilitan si Shino na tawagan si Jing upang iligtas ang kanyang kapatid, na nabigla sa bigla ang pag-atake. Nakiusap si Larry kay Shino na iligtas ang dalaga, ikinwento kung paano niya ito tinulungan habang wala ito.
Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, nagpa siya si Shino na pagbigyan ng hiling ng kanyang kapatid at inutusan si Jing na palayain ang babae. Nadismaya si Larry habang inaatake pa rin siya ng babae, na pinilit siyang tumawag para sa tulong ni Shino. Humingi ng paumanhin si Shino at ipinaliwanag niya na nanumpa siyang protektahan si Larry, kaya wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang babae. Inilabas ni Shino ang utos, at napapanood na lamang ni Larry ang pagtatapos ng dalaga. Ang guardian ni Lacson ay nagtatanong kung bakit siya nakatutok sa dalawang lalaki, at inihayag ni Lacson ang kanyang intensyon na turuan sila ng isang malupit na aral tungkol sa kalupitan ng mundo. Nagpasya siya na ang pagkuha sa kanila ay kinakailangan at ipinadala ang kanyang guardian upang magawa ang gawain. Naiwan si Larry sa nakapanlulumong tungkulin na ilibing ang kanyang kaibigan. Ang kanyang galit ay sumabog habang tinatanggihan niya si Shino na nagsasabi na hindi na sila magkapatid. Siya ay may matinding sama ng loob kay Shino, Jing, at sa lahat ng mga espiritu. Binigyang diin niya na ang pagkakaroon ng higit na kapangyarihan kaysa sa kanya ay hindi nagbigay sa kanila ng karapatang magpasya sa kanyang kapalaran. Bagaman kinikilala ni Larry na hindi siya isang spirit host at walang guardian spirit, nangakong hihijetan niya ang kanyang kapatid, nangako siyang maghihiganti. Tinanggap ni Shino ang desisyon ni Larry, dahil pareho nilang kinikilala ang pangangailangan na maging mas malakas para palayain ang kanilang sarili sa kanilang kasalanan. Samantala, pinagmamasdan sila ng guardian ni Lacson ngunit nagpa siya na huwag makialam. Iniulat ng guardian ang kanilang pagtakas na naniniwalang bumalik si Shino para lamang iligtas ang kanyang kapatid na walang balak na bumalik. At gamaan ang loob ni Lacson nang marinig ito, kumbinsido na hindi na sila babalik. Ipinaliwanag ni Larry kay Charmaine na ang kanyang guardian ay isang mecha na pinapagana ng isang psychacron, at nilinaw na sa kabila ng pagiging hindi niya spirit host, maaari niyang ipatawag ang kanyang guardian gamit ang mecha. Nais din ni Charmaine ito para sa kanyang sarili, ngunit pinayuhan siya ni Larry na huwag magmadali. Ipinaalam ni Gary kay Larry na kailangan niyang gumawa ng kasunduan sa kanyang guardian bago ito pakawalin. Sinabi ni Shino kay Charmaine na dodoblehin niya ang kanyang pagsasanay dahil ang oras ay wala sa kanilang panig, at ang organisasyon ng Kingdom ay natagpuan na ang kahinaan sa kanilang borderline. Ang lalaki sa likod ng pag-atake ay nagpasya na siya mismo ang manguna sa susunod na pag-atake, dahil hindi niya hahayaan ang ikatlong pagkabigo dahil isa siya sa nangungunang 10 miyembro ng organisasyon ng Kingdom. Pansamantala, tinuturuan ni Shino si Charmaine kung paano ipatawag ang kanyang guardian spirit, ngunit sa kabila ng ilang pagtatangka, hindi pa rin niya ito magawa. Ibinasura ni Charmaine ang hand gesture na ginagawa niya bilang bata, ngunit ipinaliwanag ni Shino na ang mga high-level na spirit host lang ang maaaring matagumpay na ipatawag ang kanilang mga guardian. Pagkatapos ay nagpa siya si Shino na baguhin ang kanyang diskarte sa pagsasanay. Ipinatawag niya ang kanyang guardian spirit, at hiniling na sundan siya ni Charmaine. Dinala niya si Charmaine sa hangganan ng Raksasa Street kung saan naninirahan ang mga masasamang espiritu, at ipinaliwanag sa kanya na madalas na napagtanto ng mga tao ang kanilang buong potensyal kapag nasa ilalim ng stress, kaya naman nagpa siya siyang iwan siya doon. Sinubukan ni Charmaine na sundan sila pabalik, ngunit pinabalik siya ni Zion nang sabihin sa kanya ni Shino na dahil nailigtas siya ng kanyang guardian spirit ng isang beses, ililigtas niya itong muli. Si Charmaine ay napapaligiran ng masasamang espiritu habang ang iba ay nanunood mula sa rooftop. Tiniyak ni Shino kay Larry na walang mangyayaring masama hanggat nariyan siya. Inaatake ng masasamang espiritu si Charmaine, at bagamat iniiwasan niya ang ilan sa mga ito, sa kalaunan ay pinabagsak nila siya. May nararamdaman ito para sa kanyang guardian spirit ngunit nabigo siyang ipatawag ito, kaya ang magkapatid na lalaki ay lumapit sa kanya upang iligtas siya. Ipinaliwanag ni Gary na hindi matawag ni Charmaine ang kanyang guardian spirit dahil sa nakalock na kadena ng puso, at ang guardian spirit ay hindi maaaring mag-unlock sa sarili or makipag-usap sa spirit host habang ang kadena ng puso ay nakalock. Kakailanganin ni Charmaine na i-unlock ang chain mismo, at maaaring tumagal siya ng hanggang 100 taon ng pagsasanay upang maabot ang nais na antas. Sa isang flashback, nakita si General Lacson na nag-e-enjoy sa kanyang marangyang buhay kasama ang mga espiritu. Pinaalalahanan siya ni Chenga na matagal na siyang hindi nagsasanay, ngunit sinabi ni Lacson na walang dapat ipag-alala dahil siya ang Requiem General ng Raksasa Street. Nagpapakita si Larry habang pinagmamalupitan ng masasamang espiritu ang mga residente sa kalye.
Tinalo niya ang dalawa sa masasamang espiritu, at inutusan ang huling isa na maghatid ng kanyang mensahe tungkol sa kanyang pagbabalik kay General Lacson. Sa utos ni General Lacson, inaatake siya ng masasamang espiritu, ngunit madali niyang natalo ang mga ito. Tinalo ni Larry ang lahat ng masasamang espiritu, at kinikilala ni Lacson ang kanyang nadagdag ang lakas. Umuwi ang magkapatid na nadismaya nang makitang nalante na ang puno. Nagpapakita si Lacson kasama si Chenga at sinabihan silang pamunuan ang kanyang teritoryo, hinahamon sila sa isa pang laban. Pumayag si Shino dahil naniniwala siyang mahina na si Lacson. Nag-aalala si Jing tungkol sa pakikipaglaban ni Shino kay Lacson, ngunit tiniyak sa kanya ni Shino na mahina si Lacson sa kanilang nakaraang laban. Pinutol ni Lacson ang isang sanga mula sa puno, at kinakain ito habang nanonood ang dalawang magkapatid. Sinabi ni Lacson na wala silang ideya kung ano ang lakas ng puno, na sinasabi sa kanila na hindi nila dapat bantayan ang puno, ngunit sa halip, ito ang kanyang guardian. Ang psychic power ni Lacson ay tumaas habang nagsisimula siyang lumiwanag at naglalabas ng malakas na aura. Sinabi ni Jing kay Larry na alam ni Lacson ang sikreto tungkol sa puno ng pagoda, at kung paano nito sinisipsip ang aura ng kalikasan at ginagawa itong enerhiya ng isang tao. Sinabi ni Lacson na napunta siya sa Raksasa Street dahil sa puno ng pagoda, at ngayong nakain na niya ang isang bahagi nito, walang makakatalo sa kanya. Iminungkahi ni Gary na dapat kainin ni Charmaine ang puno para mabuksan ang kanyang guardian, ngunit hindi pumayag si Shino. Sinabi ni Gary na hindi niya ipapaalam sa mga constable ang tungkol dito, ngunit ipinaunawa sa kanya ni Shino na hindi ito dahil sa mga constable. Sinabi ni Charmaine na gusto niya itong kainin, ngunit pinagalitan siya ni Shino. Sinabi na ang gusto lang niya ay maghanap ng mga shortcut at dahilan para maiwasan ang pagsasanay. Sa gabi, ipinapahayag ni Charmaine ang kanyang mga pagkadismaya sa kung paano niya kinasusuklaman na umasa kay Shino. Pinayuhan siya ni Larry na gumawa ng desisyon, ngunit binalaan siya na anuman ang pipiliin niya, ang organisasyon ng Kingdom ay susunod sa kanya. Sa pag-akyat ni Charmaine sa puno, inaalala niya ang mga nakaraang pangyayari sa kanyang buhay, ngunit nagpasya siyang huwag kainin ang sanga ng puno, dahil nangangahulugan ito ng pag-asa sa iba. Nakangiting nakatingin sa bintana si Shino. Biglang nagbago ang lagay ng panahon, at bumukas ang isang portal sa kalangitan, at ang organisasyon ng Kingdom, na pinamumunuan ni Harima, ay tumalon habang papunta sila sa Raksasa Street. Sa isang flashback sa pakikipaglaban ng magkapatid kay Lacson, nakipagpunyagi si Shino laban sa kanyang guardian, na hindi napantayan ang kanyang antas ng kapangyarihan. Itinulak ni Chenga si Jing habang sinisimulan ni Lacson na paglaruan si Shino, ngunit biglang sinipa ni Larry si Lacson, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong tumakbo. Si Lacson ay lumabas mula sa dingding na walang armas salamat sa puno ng pagoda, at inutusan si Chenga na habulin ang magkapatid at tapusin sila. Iminungkahi din niya na dalhin ang masasamang espiritu sa kanya, ngunit hindi sumang-ayon si Chenga. Sinabi na ang magkapatid ay mas makapangyarihan kaysa sa mga espiritu. Sa sorpresa at hindi pagsang-ayon ni Chenga, pinakain ni Lacson ang ilang masasamang espiritu ng isang sanga ng puno, na nagpapataas ng kanilang kapangyarihan. Sinabi ni Jing sa kanila na kinain ng mga espiritu ang puno ng pagoda, kaya naman sila ay naging mas malakas at mas makapangyarihan. Sinabi ni Shino kay Larry na kailangan nilang umalis, ngunit hindi siya sumasang-ayon. Sinabing palagi siyang tumatakas kapag ang mga pangyayari ay mas mahirap kaysa sa inaasahan niya. Sinabi ni Larry na hindi na niya kailangan ng proteksyon at mananatili siya, at protektahan ang kalye mula sa mga espiritu. Sinabi niya kay Shino na huwag na siyang tawaging kapatid dahil duwag siya. Ngunit sa halip ay sinampal siya ni Shino, sinunggaban siya at itinapon sa labas ng kalye, na sinasabing responsibilidad niyang protektahan ang Raksasa Street. Sa kasalukuyan, ang kalye ay inaatake ng mga robot, at tuwang-tuwa na nanonood si Harima habang inaatake ang mga residente. Ayon kay Gary, ang organisasyon ng Kingdom ay dapat na nakatuklas ng isang butas sa mga kalapit na kalye ng Requiem, na nagpapahintulot sa kanila na magbukas ng isang portal sa Raksasa Street. Sinabihan ni Shino si Larry na protektahan si Charmaine, habang pupunta siya doon upang ayusin ang mga butas kasama si Zion. Pinagsasama ni na Zion at Shino ang kanilang lakas habang nakikipaglaban sila sa mga robot. Nakita ni Shino na si Harima at ang kanyang mga alipors ay dumadaan sa Chilean Street. Higit pang mga portal ang nagbubukas sa kalangitan, at ipinadala ni Shino si Zion upang ayusin ang mga ito habang siya ay nakaharap sa mga robot ng mag-isa.
Nag-aalangan si Zion na iwan ang kanyang master, ngunit pinilit siya ni Shino. Samantala, nag-aalala si Charmaine kay Shino, ngunit tiniyak ni Gary na karapat-dapat si Shino na tawaging Flame General. Ginamit ni Shino ang kanyang pinakamahusay na galaw sa mga robot, pinalabas ang kanyang flame sa kanila, ngunit nagpapadala lang si Harima ng higit pa sa kanya. Samantala, hinuhulaan ni Larry ang susunod na galaw ng Kingdom Organizers, at tinambangan niya ang kanyang mecha. Gaya ng inaasahan, nagpapakita ang mecha sa hinulaang lokasyon, at agad silang sinira ni Larry kasama ang kanyang guardian. Tinawag ni Shino si Charmaine na walang silbi, sinabing kailangan niya ang kanilang tulong muli, pinapuna siya sa hindi niya pagsisikap na palayain ang kanyang guardian. Samantala, nagpa siya si Gary na tingnan ang iba pang mga kalye ng Requiem, ngunit ang mga hangganan sa kalangitan ay pinagsama at isang halimaw na may napakalakas na psychic powers ay nagpakita, ngunit tinatanggap ni Shino ang hamon. Binalikan namin ang nakaraan, at sinubukan ni Larry na bumalik sa kalye, ngunit hindi siya makadaan sa border. Samantala, lumalaban si Shino sa mga espiritu, ngunit sa huli ay natalo siya. Dinala siya kay General Lacson na tuwang-tuwang sumipa sa kanya, ngunit panandalian lang ang kanyang kagalakan nang sabihin sa kanya ng isa sa kanyang rogue spirits na hindi nila mahanap ang kanyang kapatid. Tinanong ni Lacson si Shino tungkol dito, at pinahirapan siya ni Chenga. Ipinagmamalaki ni Lacson ang kanyang kontrol sa Raksasa Street at idineklara ito bilang kanya. Sinabi niya kay Shino na isuko ang lokasyon ng kanyang kapatid, ngunit sinabi sa kanya ni Shino na wala na ang kanyang kapatid. Ngunit sinabi sa kanya ni Lacson na ang kanyang kapatid ay nakita sa labas ng borderline. Sa ilalim ng utos ni Lacson, ang mga masasamang espiritu ay pumunta sa labas ng borderline upang makuha si Larry, ngunit napansin niya ang kanilang presensya at umiwas sa kanilang unang pag-atake. Gayunpaman, hindi nakasabay ni Larry ang mga pag-atake dahil hindi nakikita ang mga espiritu. Gumagamit siya ng kalapit na fire hydrant na nagiging sanhi ng pagbuhos ng tubig kung saan-saan, at hinahayaan siyang makita kung nasaan sila. Si Larry ay humawak sa isa sa mga espiritu, at hinayla ang kanyang sarili at ang espiritu sa borderline. Nagulat sina Lacson at Chenga nang makita si Larry na nagwagi, at sinabi ni Larry sa kanyang kapatid na siya lang ang pinapayagang tumalo sa kanya. Bumalik sa kasalukuyang araw, sinabi ni Shino na hindi makakapasok si Harima nang mag-isa sa Raksasa Street na nagpapahiwatig na maaaring may tumulong sa kanya sa kaharian ng mga espiritu. Pinag-uusapan ng mga constable ang tungkol sa organisasyon ng Kingdom na sumalakay sa Raksasa Street, at paggawa ng mga pagbubukas sa iba pang mga kalye ng Requiem. Magkasamang nilabanan ni Shino at Zion ang halimaw, ngunit napagtanto ni Shino ang negatibong epekto ng halimaw sa tirahan at nagpas siyang kumilos kaagad bago masira ang Raksasa Street. Gumawa si Shino ng sarili niyang portal at hinihikayat ang halimaw sa ibang lokasyon. Samantala, sinalakay ni Harima si Larry, ngunit ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Harima na kinailangan niyang pasukin ang 5 iba pang Requiem Street bago siya makarating sa Raksasa Street. Kinikilala niya ang kanilang malakas na borderline, at sinabing nandito siya para kay Charmaine. Tinanong ni Charmaine kung sino siya, at sinabi niya sa kanya na siya ang nagpadala ng mga robot sa kanyang bahay. Ipinaalam sa kanya ni Harima na wala siya roon para makita siya, kundi para hulihin siya. Tumanggi si Larry na makuha siya, ngunit ipinaalala sa kanya ni Harima kung paano niya natalo ang 5 iba pang kalye kaya hindi banta ang 2 magkapatid sa kanya. Samantala, pinag-uusapan ng mga constable ang patuloy na pag-atake, at iminumungkahi nilang hayaan si Gary na pangasiwaan ito, ngunit sinabi ng isa sa kanila na 3 buwan na ang nakalipas mula noong nagulat si Gary sa kanila, at hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan, na naghihinuha na mas mabuti kung puksain nila siya bago niya sila ipagkanulo. Pagdating ni Gary sa Chilean Street, nakita niyang nakahiga si Zilong na walang magawa sa borderline ng kalye matapos talunin ni Harima. Ipinaalam ni Zilong kay Gary na sinasalakay ang Raksasa Street, at hinihimok siyang ipaalam sa mundo ng mga espiritu upang makapagpadala sila ng mga reinforcement. Gayunpaman, tumanggi si Gary na makinig at nagsimulang umalis sa kabila ng pagtawag ni Zilong sa kanyang pangalan. Hindi tumugon si Gary, na humantong kay Zilong na mapagtanto na hindi siya ang tunay na Gary. Samantala, ipinagpatuloy ni Zion at Shino ang kanilang pakikipaglaban sa halimaw, habang naghahanda si Larry na harapin si Harima.
Sinabi ni Harima kay Larry na aware siya na hindi niya magagamit ang kanyang super move dahil isang beses lang ito magagamit ng kanyang mecha sa isang araw. Sa isang flashback, isinulat ng mga magulang ni Shino ang kanyang pangalan at ng kanyang hindi pa isinisilang na kapatid sa isang kahoy na tag. Tinanong ni Shino si Larry tungkol sa kanyang pagbabalik ngunit sinabi sa kanya ni Larry na siya lamang ang pinapayagang tumalo sa kanya. Sinabihan ni Lacson si Chenga na huwag makialam habang inaatake siya ni Larry. Kinikilala niya ang lakas ni Larry bilang isa sa pinakamalakas na mortal na lumaban sa kanya sa kabila ng pagiging bata, ngunit ipinaliwanag niya na walang makakatalo sa kanya mula nang kainin niya ang puno ng pagota. Pinagsama-sama ni Shino at Larry ang kanilang lakas at nagawa nilang tamaan si Lacson. Nagpagalit ito kay Lacson, at buong lakas niyang sinalakay ang magkapatid. Pinaglaruan sila ni Lacson, na ipinaalam sa kanila na siya ang hari at sa kanya ang kalye. Plano ni Lacson na paslangin ni Larry ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagbubur sa kanyang alaala, dahil ito ang tuntunin ng mga kalye ng Requiem na burahin ang alaala ng mga mortal na tumatawid sa borderline. Sinubukan ni Jing na pigilan si Lacson na burahin ang alaala ni Larry, ngunit pinigilan siya ni Chenga. Binura ni Lacson ang alaala ni Larry dahilan para makalimutan niya kung sino siya at maging ang sarili niyang kapatid. Minamanipula ni Lacson si Larry sa paniniwalang ang kanyang kapatid ay kanyang kaaway, at inutusan siyang tapusin siya. Naglunsad ng pag-atake si Larry, ngunit iniwasan ito ni Shino at sinampal siya sa mukha. Naglalaban sina Chenga at Jing sa labas, ngunit iminumungkahi ni Chenga na itigil nila ang kanilang laban dahil ang sitwasyon ay lampas sa kanilang makakaya. Ipinagpatuloy ni Larry ang kanyang pag-atake sa kanyang kapatid habang si Lacson ay nag-e-enjoy sa palabas. Inutusan ni Lacson si Chenga na tapusin si Jing habang sinusubukan niyang pigilan ang magkapatid na mag-away. Sinabihan ni Chenga si Jing na huminto, ngunit tumanggi siya, sinabing pareho silang tagapag-alaga ng kanilang mga master at gagawin nila ang lahat upang maprotektahan sila. Nag-aatubili na inatake ni Chenga si Jing sa likod habang sinasabi sa kanya ni Jing na maling master ang pinaglilangkuran niya. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang kanilang laban, na si Larry ang nakakalamang dahil ayaw ni Shino na makipag-away sa kanya. Kasabay nito, paulit-ulit na inatake ni Chenga si Jing, at bumagsak ito sa sahig. Nag-aalangan si Larry habang sinusubukan niyang atakihin ang kanyang kapatid, ngunit umiiyak siya habang tinatanong niya si Shino kung sino siya. Sa kasalukuyan, sinubukan ni Zion at Shino na alamin ang kahinaan ng halimaw sa pamamagitan ng pag-atake dito mula sa magkabilang panig. Sa kabila ng pagsasama-sama ng kanilang mga pag-atake, ang halimaw ay nananatiling hindi nasaktan. Samantala, nakipag-away si Larry kay Harima, ngunit hindi siya match sa kanya. Sinabihan niya si Charmaine na magtago para hindi siya masugatan. Umaatake si Larry gamit ang kanyang mga kutsilyo, ngunit mabilis itong naiwasan ni Harima. Napagtanto ni Zion na hindi idinilat ng halimaw ang mga mata nito, ngunit alam nito ang bawat galaw nila. Iminumungkahi ni Shino na ang halimaw ay isang asong may 3 ulo, at ang mga aso ay may matalas na ilong at tainga. Sinabi ni Shino kay Zion na papangunahan niya ang halimaw sa lugar dahil maraming sirang espasyo sa gilid ng kalye, na nagpapahirap sa halimaw na malaman ang mga amoy. Pinagsama ni Shino ang kanyang lakas kay Zion habang gumagawa sila ng plano para sirain ang halimaw. Inatake ni Shino ang halimaw gamit ang kanyang flames, habang paulit-ulit niyang binubuksan ang iba't ibang espasyo para matrap niya ang halimaw. Napagtanto ni Shino na, sa kabila ng maraming pag-atake, nagagawa ng halimaw na pagalingin ang sarili nito. Kaya napagpasyahan niya na ang spirit host ay kailangang masawi bago mapaslang ang halimaw. Paulit-ulit na inaatake ni Harima ang mecha ni Larry, dahilan para masira ito. Hinihiling ni Harima na ibigay ni Larry si Charmaine bilang kapalit ng pagligtas sa kanyang buhay. Lumaban si Larry ngunit napagtanto na hindi siya match para sa kanya. Sinabihan niya si Charmaine na kainin ang puno ng pagoda dahil wala silang ibang pagpipilian. Sa tingin ni Charmaine ay hindi papayag si Shino, ngunit sinabi sa kanya ni Larry na wala sila sa posisyon na mag-alala tungkol sa iniisip ni Shino. Pinutol ni Charmaine ang isang piraso ng puno at nilamon ito. Hindi siya nasarapan sa lasa, ngunit biglang kuminang ang kanyang mga mata at nagsimulang kumalas ang kadena ng kanyang puso. Mayroong isang napakalaking pagsabog na makikita sa buong Raksasa Street, at sa wakas ay nakawala ang guardian ni Charmaine mula sa kadena ng puso. Nagsisimula siyang sumigaw at bumubulusok ang kanyang kapangyarihan sa kanyang paligid.
Nang hindi siya makontrol ni Charmaine, inilabas ng kanyang guardian ang kanyang kapangyarihan sa puno ng pagoda na naging sanhi ng pagkawasak nito. Nagsisimulang sumipsip ng mga espiritu ang puno, habang sinabi ni Harima kay Larry na ang punong pagoda ay ang hangganan sa pagitan ng daigdig ng mga espiritu at ng mga kalye ng Requiem. At dahil ito ay nawasak, ang mga espiritu ay hihilahin sa daigdig ng mga espiritu. Sinabi niya sa kanya na samahan siya kung nais niyang mabuhay. Nakita ni Charmaine si Larry na nakasabit sa isang bato habang sinusubukang sipsipin ng puno ng pagoda. Pagkatapos ay napagtanto niya na si Larry ay isa ring espiritu, dahil hindi niya alam ang katotohanan hanggang ngayon. Sa isa pang flashback, tinanong ni Larry si Jing kung ano ang nasa kahon na kanyang dala. Sumagot si Jing na ang kahon ay naglalaman ng pinakakakilakilabot na kapangyarihan sa mundo, at maaari lamang itong ilabas sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay. Ngunit nang hilingin ni Larry kay Jing na ibigay ang kapangyarihan sa kanyang kapatid, ipinaliwanag pa ni Jing na ang kapangyarihan ay maaaring talagang isang sumpa para sa may-ari nito. Sinabi ni Shino kay Larry na siya ang kanyang kapatid, habang si Larry ay nagpupumilit na kontrolin ang kanyang katawan. Nahihirapan siyang matandaan ang anuman, ngunit patuloy na sinusubukan ni Shino na ipaalala sa kanya na magkapatid sila. Sinusubukan ni Shino na paalalahanan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng mga alaala ng kanilang nakaraan na magkasama, ngunit wala itong saysay. Napapagod na si Lacson sa panonood ng muling pagsasama-sama ng magkapatid. Tinulak niya si Larry mula sa likod, at inatake niya si Shino sa katawan. Sinubukan ni Jing na iligtas si Shino, ngunit sinabihan siya ni Chenga na huwag lumaban dahil ang kanyang psychic power ay nababawasan at ang kanyang master ay naghihingalo. Sinabi ni Larry na hindi niya naaalala ang kanyang mga alaala kasama si Shino, ngunit masakit ang kanyang puso, at nakiusap siya kay Shino na huwag masawi dahil ang kanyang isip ay puno ng kadiliman. Sinabi sa kanya ni Larry na hindi pa siya naging mabuting kapatid, at kung may susunod pang buhay, gusto niyang maging kuya niya si Shino. Nawalan ng buhay si Shino habang si Larry ay umiiyak ng husto. Ngunit napansin ni Chenga at Lacson ang biglaang pagbabago sa kalangitan habang nagsisimula itong maging maulap. Sinubukan ni Lacson na tamaan si Larry, ngunit tinamaan siya ng kidlat mula sa langit. Nagtataka si Lacson kung saan nanggaling ang ganoong psychic power, nalilito dahil si Larry ay hindi isang spirit host. Sinabi ni Chenga na si Larry ay hindi isang normal na spirit host kung saan kinumpirma ni Jing na siya ay may kakaiba at pambihirang katawan, kaya naman wala siyang kapangyarihang pang-psychic habang lumalaki. Sinabing si Larry ay may hindi kapansin-pansing katawan ng mandirigma. Sinabi ni Chenga kay Lacson na ang katawan ng mandirigma ay nagbibigay sa isang spirit host ng kakayahang magkaroon ng higit sa isang guardian, at kakayahang magpatawag ng maraming guardian ng sabay-sabay. Nakita ni Lacson na hindi patas iyon, at tumanggi si Jing na tapusin niya si Larry, ang kanyang master. Binuksan ni Jing ang kanyang kahon at inialay ang kanyang sariling buhay para tanggalin ang pagkakaselyo ng sandata na kilala bilang Chalice Hollow. Nagpapakita ang mga nakaraang general ng kanilang pamilya, at tinanong nila si Jing kung natagpuan na niya ang kanilang kahalili. Kaya't sinabi niya sa kanila na natagpuan niya ang inapo na may katawan ng mandirigma, at nagpakita si Zion na nagsasabing siya ang susunod sa kanya. Gayunpaman, nag-aalangan ang mga general na tanggapin siya dahil napakabata pa niya. Ngunit tinitiyak siya ni Jing, na sinasabing may potensyal siyang maging bayani. Nasawi si Jing ng walang pagsisisi, at nangako ang mga general na sasama sa bata, ngunit sinabi nilang hindi sila magdadalawang isip na talikuran siya kung wala siyang ambisyon. Ang bata ay nakakuha ng napakalaking kapangyarihan, ngunit nalaman namin na si Shino talaga ito ang nakababatang kapatid. Namana ni Shino ang kapangyarihan ng mga general at naglunsad ng pag-atake kay Lacson, na naghatid ng malakas na pag-atake sa kanya. Sa kasalukuyan, nananatiling sira at hindi mapigil ang puno ng pagoda, gayon din ang guardian ni Charmaine. Nakuha ni Charmaine si Larry bago pa man siya masipsip. Humingi ng paumanhin si Larry dahil hindi niya sinabi sa kanya na siya talaga ang nakatatandang kapatid ni Shino na muling nagkatawang tao bilang isang espiritu, ngunit sinabi niyang paprotektahan niya ito anuman ang kanyang anyo, tao or espiritu. Samantala, hinarap ni Shino ang three-headed na halimaw, tinangka itong talunin gamit ang kanyang apoy, ngunit bigla itong naglaho, at nakakita siya ng maraming portal, na pagtantong may mali. Sa pagsisimula niya sa paggalugad sa kanila, napansin niya ang isang nagniningning na liwanag na nagmumula sa lahat ng mga portal, napuno siya ng pag-aalala, at ipinagdarasal niya ang kaligtasan ni Larry.
Sa pagdaan sa isa pang portal, dumating si Shino sa isang kakaibang silid at natuklasan ng walang buhay na katawan ng totoong si Gary, na pinaslang humigit kumulang 3 buwan na ang nakalipas. Kinuwestiyon niya ang pagkakakilanlan ng taong nagpapanggap na si Gary sa lahat ng oras na ito. Ang karagdagang pagsisiyasat ay nagpapakita ng isang tala na iniwan ng tunay na manghuhuli bago siya nasawi, na nagsasabi na siya ay tinambangan at nasugatan. Ang tala ay nagbabala tungkol sa isang bagong lihim na puwersa na umuusbong, na naglalayong sirain ang daigdig ng mga espiritu, bilang karagdagan sa organisasyon ng kingdom. Ito ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa motibo at pagkakakilanlan ng impostor. Nagmamadaling bumalik si Shino sa Raksasa Street, iniligtas si Larry mula sa paghila sa mundo ng mga espiritu. Pinoprotektahan niya ang kanyang kapatid at hiniling kay Charmaine na alagaan siya. Ipinatawag ni Harima ang kanyang three-headed beast at sumanib dito, na nagbibigay sa kanya ng bagong anyo na may napakalaking kapangyarihan. Sinimulang salakayin ng guardian ni Charmaine si Shino, ngunit hamarang si Zion at pinagtanggol siya. Inutusan ni Shino si Zion na kontrolin ang guardian spirit ni Charmaine, at pinaalalahanan niya itong maging maingat dahil siya ang Panginoon ng mga guardian. Sa kabila ng walang humpay na pag-atake ni Harima, nagawa ni Shino na ipagtanggol ang sarili. Natigilan si Harima sa katatagan ni Shino, at inihayag ni Shino ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag ng isa pang guardian, na nagpapakita ng kapangyarihan ng kanyang warrior body. Samantala, na-control ni Zion ang spirit guardian ni Charmaine, at nagawang talunin ng bagong guardian ni Shino si Harima, na pinilit siyang bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sinabi ni Shino kay Harima na mayroon siyang 7 spirit guardian sa kabuuan, at nagpa siya si Harima na tumakas ngunit nangakong babalik para sa paghihiganti. Sa sandaling iyon, dumating ang impostor na si Gary at tinatakan ang Bokana na iniwan ng sagradong puno ng pagoda. Hinarap siya ni Charmaine, napagtanto na hindi siya si Gary. Tinatanong niya ang pagkakakilanlan ng impostor, at kung siya ang may pananagutan sa pagpaslang sa totoong Gary. Hindi nabigla ang lalaki sa mga akusasyon at ibinunyag niya na ang kanyang layunin ay sirain ang puno na pagoda. Ipinahihiwatag niya na limitado ang pangunawa ni Shino sa mundo, at marami pang ibang kaaway sa mundo ng mga espiritu. Sinisisi ni Larry ang kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ng impostor na posibleng ibalik ang puno sa pamamagitan ng paggamit ng maalamat na rejuvenation magic, na nangangailangan ng pagkolekta ng mga elemento mula sa mga sagradong puno sa mga kalye ng Requiem. Ang impostor ay nagpaalam sa kanila, at pinabayaan siya ni Shino dahil ang pagpapatawag ng 2 guardian spirit ay nagdulot sa kanya ng pagod. Gayunpaman, sa madaling araw, ang demonyong nagtataglay ng spirit guardian ni Charmaine ay pinakawalan, na sinira ang sumpa. Lumapit ang espiritu kay Charmaine, at nagtanong siya tungkol sa kanyang resurrection elixir, ngunit ipinahayag ng espiritu na ginamit niya ito ilang taon na ang nakararaan. Lumayo ang impostor, iniwan si Shino sa panghihinayang, ngunit gumaan ang loob ni Larry dahil alam niyang kung wala ang resurrection elixir, walang dahilan ang kaharian para sundan si Charmaine. Iminungkahi ni Shino na dapat bumalik si Charmaine sa mundo ng mga tao at mamuhay ng normal, ngunit tumanggi siya, na gustong tanggapin ang responsibilidad sa pag-aayos ng puno, at humingi ng paumanhin sa magkapatid sa kaguluhan. Kinagabihan ay nagpupumilit si Shino na makatulog at iniisip kung ibabalik ba talaga ni Charmaine ang sagradong puno. Iminumungkahi ni Larry na bilang isang espiritu, maaari siyang manatili sa kalye habang maaaring samahan siya ni Shino. Ang magkapatid ay nagmumuni-muni sa nakaraan, at sa kanilang mga hindi malilimutang karanasan noong bata pa si Shino at minana ang kanyang kapangyarihan. Hinatake niya si Lacson sa galit, halos tapusin siya at nagdulot ng pagkawasak. Sinubukan ni Lacson na tumakas kasama ang kanyang spirit guardian, ngunit hinabol sila ni Zion. Ipinagtanggol ni Chenga ang kanyang sarili, ngunit hindi siya sapat na malakas. Sa isang sandali ng desperasyon, hinimok siya ni Shino na patuloy na lumaban, ngunit ang masasamang espiritu ay tumalikod sa kanya. Ginagawa ni Chenga ang kanyang makakaya upang protektahan siya, ngunit kalaunan ay naubusan ng kanyang espiritual na enerhiya at nasawi. Nawalan ng pag-asa si Lacson habang pinagmamasdan ang pagkawala ng kanyang guardian spirit. Nang malapit na siyang tapusin ni Zion, pumasok si Shino, pinalaya si Lacson pabalik sa mundo ng mga tao at ipinahayag na ang kasawian ay hindi sapat na parusa para sa kanyang mga kasalanan. Nagpa siya ang mga constable na italaga si Shino bilang general ng Raksasa Street.
Sa kasalukuyan, si Shino ay naglalakbay kasama si Charmaine upang tipunin ang mga bahagi ng mga sagradong puno. Emosyonal silang nagpaalam kay Larry, na umaako sa responsibilidad ng Raksasa Street. Nasasaksihan namin ang isang sugatang Harima habang pinaplano niya ang kanyang paghihiganti, ngunit hindi inaasahang nakatagpo niya ang impostor. Naghahanda si Harima na harapin siya, inaakusahan siya ng labis na kumpiyansa, ngunit inihayag ni Fake Gary ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagulat si Harima nang mapagtanto niya na siya si Hango, isa sa pinakamakapangyarihang Requiem General at most wanted na kriminal. Sinabihan siya ni Harima na huwag magyabang, ngunit ipinatawag ni Hango ang kanyang napakalaking guardian spirit, at tinapos si Harima sa isang iglap. Iniisip ni Hango kung gaano kalakas si Shino, at inaasahan niyang makita kung gaano pa siya lalago.